naman. Alright, the 5 reasons why we must stand by Israel. Number 1, Christ Jesus our Lord shall reign in the land of Israel according to the Old Testament prophecies. Where? According to the book of Micah, chapter 5, verse 2, but you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousand of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Okay, so that's the story kung paano po pinanganak si Jesus. No, nasabi ko na po ito na binanggit doon sa Matthew chapter 2 verse 1 to 12 yung kanyang kapanganakan, na may tatlong hari o tatlong pantas na naghahanap po dito sa pagkasilang na ito ng batang si Jesus. No? At sila'y napadaan doon sa palasyo ni Herodes. At ang sabi nga po ni Herodes, pag nakita nyo yung sanggol, bumalik kayo rito para ko naman ay makapunta rin doon at sumamba. At alam na natin na nagsisinungaling siya, sapagkat gusto niya makita yung bata para ipapatay. Ayaw niyang meron siyang karibal na hari. So anong ginawa po ng tatlong pantas? Sinundan po nila yung bituin at tumapat doon po sa isang bahay, doon sa Bethlehem, tumapat sa isang bahay at doon po nila nakita yung bata at nag-alay po sila doon ng kanilang mga handog. Alright, at dahil po si Kristo, simula nung siya ay nakilala ng bayang Israel, nakapagturo po siya ng mabuting balita, naghari na po siya sa puso, sa isip ng mga sumasampalataya. At nang siya po ay nakabalik doon sa kalangitan sa kanyang ama, sa banda, kaliwa kanan, sa kanan ng kanyang ama, siya po ay patuloy pa rin naghahari. So, ibig sabihin, natupad yung hula na merong isisilang na maghahari sa Israel. At si Kristo po, hanggang sa ngayon, ay naghahari pa rin kahit siya po ay nakaupo doon sa kanang luklukan ng kanyang ama sa langit. Alright, sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa Matthew 28:20, bago niya binigay yung tinatawag na Great Commission, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to Him. Pag sinabi nating authority, mga kapatid, ano ba yung tinutukoy? Ano ang ibig sabihin ng authority? Hindi ba ito yung power to rule? Power to reign? That is exactly the definition of authority. Power to rule. Power to reign. So, ibig sabihin, nung sinabi niya, binigay sa kanya ng kanyang ama, binigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibig sabihin, naghahari po siya. Hello? Meron bang naghahari na walang authority? Wala. Lahat po ng naghahari may authority. Mayroong power to rule, may power to reign. Ganyan po ang katayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, tignan nyo, pansinin nyo mga kapatid. Kaya nga, in behalf of His authority in heaven and on earth, nagbigay siya ng Great Commission sa kanyang mga alagad, in my name. In my name, because Jesus has or possesses all the power in heaven and on earth. Kaya pag ang Kristiyano ay nagsabi, in the name of Jesus, we bind you devil, we cast you Satan, mayroong authority na galing mismo kay Jesus Christ. Amen. Kaya po, ang mga Kristiyano, walang sariling power. Ang Kristiyano, walang sariling authority. Ito ay ibinigay, pinahiram ng ating Panginoon sa mga sumasampalataya.
Kaya po tayo, purihin ang Panginoon, sinusunod ng mga demonyo, pagka kinakas out natin ang mga demonyo, pinapalayas natin, it is by the authority of the Lord Jesus Christ. Hindi po sarili nating authority yon, mga kapatid. Hallelujah. That's why God, through Jesus, has given us the same power and authority by speaking the name of Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan natin sandali ang ating Panginoon.